Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Aabot na sa mahigit 16,000 ang natatanggap na reports ng Sumbong sa Pangulo portal. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang lahat ng natatanggap na sumbong sa mga proyekto ng pamahalaan, lalong-lalo na ang may kaugnayan sa flood control projects, ay ibibigay sa Independent Commission for Infrastructure. Ang ICI na nilikha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang siyang nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control at infrastructure projects sa nakalipas na mga taon. Meron po na natanggap na sumbong as of now ay 16,275 na report at lahat pong ito dahil meron na pong ICI ay ipapasa na po sa ICI. Hataw Balita ngayon! Iginiit ng Malacanang na hindi dapat madaliin ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Kaugnay ito ng panibagong batikos na ibahay sa President Sara Duterte sa umano'y mabagal na pag-aksyon ng administrasyon sa issue. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung may alam anya na mabilis na paraan ng ikalawang Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon, dapat pinayuhan anyan niya noon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Masyado siyang, hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Kung meron naman pong sistema ang Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. Hataw Balita ngayon! Opisyal nang nanumpa kahapon bilang bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Ito ay matapos magbitiw sa pwesto si late 1st District Representative Martin Romualdez. Isa ang kongresista sa 11 deputy speakers ng Kamara. Kasama din si Congressman D. III sa Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dating alkalde si Congressman D. III ng Kawayan, Isabela. Naging Vice Governor at Gobernador din siya ng lalawigan. Ako na ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig. Hataw Balita ngayon! Ipinangako ng bagong halal na House Speaker na si Isabela 6th District Faustino Boji D. III na hindi nito poprotektahan ng mga tiwali. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng Kamara sa kontrobersya sa pambansang budget na nagpondo umano ng mga tiwaling proyektong pang-infrastruktura at kontrabaha.
Kasabay nito, umapila rin siya sa publiko na bigyan pa ng pagkakataon ng House of Representatives. Aminado ito sa naging pagkukulang at pagkakamaling kailangan anyang ituwid ng institusyon. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Hataw Balita ngayon. Nanggay ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na siya ang pumili ng bagong House Speaker. Tugon ito sa paratang sa kanya ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon sa Davao City Congressman, cover up ang pagbabago sa liderato ng Kamara pero pasaring ng presidential son kung nagpapakita lang sana sa House of Representatives si Congressman Duterte at dumadalo sa plenary session ng Kamara. Malalaman nito ang proseso sa pagbabago sa House Speakership. Itinanggi rin ng kongresistang may kinalaman ang Malacanang sa palit liderato sa Kamara. Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Hataw Balita ngayon. Positibo pa rin ang pananaw ng ilang senador sa pagpapalit ng House Speaker. Ayon sa ilang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, maasa sila na hindi ito makakaapekto sa pag-aproba sa ilang mahalagang batas kasama na ang pagpasa sa pambansang budget para sa susunod na taon. Kumpiyansa si Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na hindi magkakaroon ng pagkaantala sa pagpapasa ng 2026 budget dahil sa pagbabago ng liderato sa House of Representatives. Para naman kay Senator J.B. Ejercito, kailangan na rin siguro ng pagpapalit ng liderato sa Kamara matapos ang change of leadership sa Senado. Ayon naman kay Senador Christopher Bongo, nirerespeto niya ang magiging desisyon ng Kamara sa pagpapalit ng House Speaker. Wala namang idea si Senator Ronald Bato de la Rosa kung bakit nag-resign sa House Speakership si late 1st District Representative Martin Romualdez. Hindi naman dahil yung working group talaga ay yung committee. No? So kung magpapalit yung chairman pero yung working group pareho pa rin, yung members pareho pa rin, tuloy-tuloy lang. Sad to say, ngayon lang yata na nga sa history, both houses nagpatukan na nagkasiraan. So naka-apekto sa both houses. So at least ngayon parehong change in leadership and fresh start for both. Hopefully makatulong sana. It's for the good? I would think so. It's a reboot nga. Kailangan mag-reboot. No comment na po ako dyan. Decision po yan ng lower house. Kami naman po dito, meron rin po kami sariling decision sa collegial body. Resign siya? Yes, sir. Is that a sign of guilt? Bakit siya na-resign? Sign of guilt ba yun? About the accusation? About the problema natin sa flood control? Hataw Balita ngayon. Titiyakin ng Senado na maipapasa ang proposed 2026 national budget bago matapos ang taon at mapipirmahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inaasahan ni Senate President Vicente Tito Soto III na magagawa ng Senado. Sa kabila ng pagpapalit ng liderato sa House of Representatives, kumpiyansa ang tagapangulo ng Senado na hindi magkakaroon ng pagkaantala sa pagpapasa ng panukalang pondo. Hindi magkakadali yan. Kanina when he talked to me, he just mentioned the hearing ng TRICOM nila, baka isang hearing na lang daw, they will terminate, submit to the, yun lang ang nabanggit niya. Pero budget, I don't think there will be delay. Hataw Balita ngayon.
Itinalaga na rin sa mga senador ang ilan pang chairmanship ng iba pang Senate committees. Nakuha ni Senator Erwin Tulfo ang chairmanship para sa Committee on Games and Amusement at Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Dalawa rin ang naibigay kay Senator Francis Kiko Pangilinan, partikular na ang Constitutional Amendments and Revision of Codes at ang Justice and Human Rights. Naidagdag naman sa committee chairmanship ni Senator Loren Legarda ang Komite para sa Higher Education, Technical and Vocational Education. Habang napunta kay Senate Deputy Majority Leader Senator J.B. Ejercito ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nakuha ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marculeta naman ang Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Upo naman si Senator Robin Hood Padilla bilang chairperson ng Committee on Cultural Minorities and Muslim Affairs. Hataw Balita ngayon. Maaring masibak sa pwesto at habang buhay na ma-disqualify sa trabaho ang umano'y mga tiwaling field inspector ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kaugnay ito ng inireklamo ni Senator Raffy Tulfo na mga pabayang field inspector. Nauna na nagbabala si Senator Tulfo na hindi aaprubahan ang 2026 budget ng DOLE kung hindi aaksyonan ang reklamo sa ahensya. Sa ngayon, biniverify pa ng DOLE ang impormasyon ni Senator Tulfo, bagamat nangako si Secretary Bienvenido Laguesma na hindi sila mag-aatubiling tanggalin sa serbisyo ang mga tauhang nagpapabaya sa trabaho. Hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila ng kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-DOLE. Because if DOLE has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Hindi lamang siguro pagkatanggal sa trabaho, baka mayroon pang perpetual disqualification yun . Titignan po natin yung merito. Hataw Balita ngayon. Sa Mandala, inalis ang nasa 255.53 billion pesos sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2026. Mula sa naunang 881.312 billion pesos, naging 625.784 billion pesos na lang ang rekomendasyon ng DPWH na pondo sa Kamara. Ang nasabing halaga ay 28.99% na mas mababa kumpara sa naunang proposal o base sa National Expenditure Program o NEP. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 252.53 billion pesos sa halagang tinapyas ng ahensya ay para sa locally funded flood control projects. Paliwanag ng kalihim, ang pag-aalis ng pondo sa nasabing proyekto ay matapos ang mga nadiskubring anomalya ng Pangulo sa kanyang mga ininspeksyong lugar maging sa mga balitang lumalabas. As everyone is already aware, the President has repeatedly said that he wants the budget for locally funded flood control to be zero for 2026. Hataw Balita ngayon. Pinaimbestigahan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago ang naging proseso ng pagkuha ng contractor para sa itinatayong bagong building ng ahensya. Kasunod ito ng pagkakadiscovery na ang kumpanyang nakakuha ng kontrata nito ay pag-aari na mag-asawang Kurt Lee at Sara Dizcaya. Lumitaw sa paunang investigasyon ng NBI na J. Maker General Contractor o PC at St. Gerard Construction ang nanalo sa bidding para sa 2.4 billion pesos na kontrata ng NBI building sa Ermita. 2023 nang pasimulan ang proyekto pero hanggang ngayon ay pundasyon pa lang ng gusali ang naitatayo. Nagtanong ako, yung building natin, sinong kontraktor? Ayun, lumabas na dalawang kontraktor, both under Dizcaya. Iimbestigahan pa nga namin. So, may mga engineers kami, papacheck ko, tama ba yung pagkakalubog. Hataw Balita ngayon.
Nasa 50,000 mga pulis ang ipakakalat ng Philippine National Police o PNP kasabay ng inaasahang malawakang protesta laban sa korupsyon sa September 21. Sa ngayon nananatiling naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office o NCRPO ilang araw bago ang rally sa Linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa diskresyon naman ng commander sa ground kung magtataas sila ng alerto base sa isinasagawa nilang assessment. Tiniyak din ito na magpapatupad ang PNP ng maximum tolerance. Nanawagan tayo sa mga ating mga organizers o leaders at naging mapayapa naman kung mapapansin po ninyo ang resulta ng kilos protesta noong September 12 at September 13. Nabanggit ko nga po na same formula ang gagamitin natin. Ang police po ay magiging present, gagamitin po yung magiging mapagpasensya o yung maximum tolerance at papakinggan ang hinaing ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga organizers na magrarally na makikipag-usap sa atin na may mga permit po. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng resolusyon ang Commission on Elections na nagpapatigil sa lahat ng paghahanda para sa Bangsamoro parliamentary elections na nakatakda sa October 13 ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ito ay bilang pagsunod sa Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema kahapon. Pinipigilan ng TRO ang pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o BAA 77 para sa redistricting upang maibahagi ang 7 district seats na wala naman sa Sulu. Paliwanag ng komisyon, masa-cite and contempt sila kapag hindi nila susundin ang kautusan ng hukuman. Kung hindi po kami titigil sa aming ginagawang paghahanda, kami po ay isasite in contempt. Dahil ibig sabihin, ano pa yung inisyong TRO kung tagtutuloy-tuloy si komisyon? Ano pang purpose ng TRO kung ang COMELEC din lang pala ay hindi titigil? Hataw Balita ngayon. Naaresto na ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 2 individual na nagtangkang suhulan ang isang complainant sa kaso ng missing sa Bungeros. Naisumano ng mga ito na bawiin ng complainant ang isinampang kaso laban sa mahigit 60 suspect sa pagkawala ng mga sabongeros. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nakapagsagawa ng CIDG Region 4 at Rizal Provincial Office ng entrapment operation sa aktong nag-aabot ang 2 sa 4 na individual ng 1.5 million pesos sa complainant upang iurong ang kaso o bawiin ito ang kanyang affidavit. Kaugnay nito ay pinagutos na ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa CIDG ang malanimang investigasyon kung sino ang nasa likod ng suhulan. Naniniwalaan niya si Lieutenant General Nartates na mayroong nag-utos sa mga suspect. Ang naarestong mga suspect ay nasa kustodiya na ng CIDG at naharap sa kasong paglabag sa Article 286 o grave coercion ng Revised Penal Code at PD 1829 o obstruction of justice. Yung complainant natin, she filed a case before the National Prosecution Service and she is being asked to recant yung statement niya doon so that maging weak ang kaso, therefore in exchange for 1.5 million pesos. Hataw Balita ngayon. Suspendido ang klase sa ilang mga paaralan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Mirasol at ng habagat ngayong araw, September 18. Kabilang dito ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Apari, Cagayan. Wala din pasok sa lahat ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Jacinto, mga Tarem at Mapandan sa Pangasinan. Habang kansilado naman ang pasok sa mga preschool hanggang senior high school sa bayan ng Mangaldan. Samantala, all levels ang suspension ng face-to-face classes sa mga pampubliko at pampribadong paaralan sa Malinaw, Albay. Pero mag-shift sila sa flexible learning modalities. Gayon din sa Cabiao, Nueva Ecija.
Sa update ng Pag-asa, alas 11 kagabi, 2 mga bagyo ang nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Mirasol at bagyong Nando. Humiling ang French Socialists Party kay Prime Minister Sebastien Lecornu ng major budget concession sa gitna ng mga pag-uusap na maaaring makaapekto sa huling mga taon ng ikalawang termino ni French President Emmanuel Macron. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Inilahad ni Olivier Faure, pinuno ng French Socialist Party, ang mga pangunahing hiling ng kanilang grupo bago ang nakatakdang pagpupulong kay Prime Minister Sebastien Lecornu. Kabilang sa kanilang mga panukala ang pagtigil sa matinding pagbabawas ng pambansang budget, mas makatarungang buwis para sa mayayaman at pagtaas ng buying capacity ng mga karaniwang mamayan. Matapos ang pagpupulong, wala umanong malinaw na pahayag si Lecornu tungkol sa kanyang mga plano. Dahil dito nanawagan ang Socialist Party na maglabas siya ng konkretong tugon lalo na sa mga mungkahing may kinalaman sa budget. Dagdag pa sa kanilang mga hiling ang pagbawi sa mga pagbabago sa sistema ng pensyon, pagpapakilala ng bagong buwis para sa mayayaman o wealth tax, at pagbaba sa ipinanukalang pambansang ipon para sa taong 2026. Gayunman, nasa alanganing posisyon ng socialist. Kung ipipilit nila ang kanilang mga panukala, maaring lumala ang krisis pampolitika at magdulot ng mas maagang halalan sa parlamento ayon sa ilang tagamasid. Sa kabila nito, hindi umano nababahala ang partido lalo't wala silang mayorya sa parlamento katulad ng ibang grupo. Samantala, bukas naman si Prime Minister Lecornu sa pakikipag-usap bagaman nahaharap siya sa mabibigat na hamon, kabilang ang pagpapanatili ng pamumuno ni Pangulong Emmanuel Macron at ang suporta mula sa partidong Le Republica. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala si Canadian Prime Minister Mark Carney na maaaring harangin ng pamahalaan ng $53 bilyong pagsasanib ng 2 malalaking kumpanya sa pagmimina. Ayon sa kanya, kailangang unahin ang interes ng ekonomiya at pambansang seguridad ng Canada bago pa hintulutan ng naturang merger. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Ipinahayag ni Industry Minister Melanie Joly na patuloy niyang binabantayan ang kasunduan sa pagitan ng Anglo-American at Teck Resources. Ayon kay Joly, hanggang ngayon ay hindi pa naipapakita ng 2 kumpanya ang sapat na benepisyo para sa mga mamamayang Canadian. Nangako ang 2 kumpanya na itatatag ang bagong entity na Anglo-Teck sa Vancouver, kung saan magkakaroon ng ilang opisyal na nakabase sa Canada. Gayunman, mananatili sa London ang pangunahing stock listing ng kumpanya, isang bagay na nagdudulot ng tanong ukol sa pangmatagalang kontrol ng operasyon. Ang pagsusuri sa kasunduan ay sinasagawa sa gitna ng mga hakbang ni Prime Minister McCartney upang protektahan ang supply chain ng critical minerals laban sa bagong ipinataw na tariffs ng Estados Unidos. Kasabay nito, isinusulong ng pamahalaan ang pagbuo ng isang matatag na industriya ng mineral sa loob ng bansa. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Pinapalawak ng McMaster University ang kanilang nuclear reactor facility. Ito ay upang mapataas ang produksyon ng medical isotopes para gamitin sa gamutan ng cancer. Ito ang umahataw na balita ni Grez Fugaban. Inanunsyo ng McMaster University ang plano nitong mag-hire ng hanggang 16 na estudyante sa pag-expand ng kapasidad ng nuclear reactor facility nito na makapag-produce ng mga medical isotope na kinukonsiderang susi sa paggagamutan ng ilang uri ng cancer. Ang facility na siyang pinakamalaki sa buong Canada ay gumagawa ng isotope simula pa noong 1959. Magsisimula na ito mag-operate ng 24/7 operation sa loob ng 2 taon.
Sinabi ng mga opisyal na ang pagkuha ng hanggang 16 na bagong hire ay magpapalawak sa kapasidad ng reactor ng 300% at magbibigay daan sa production ng mga isotope para sa tinatayang 84,000 na paggamot kada taon. Dagdag pa ng mga pinuno ng McMaster, ang expansion ay magbubukas din ng bagong research opportunities para sa mga estudyante at scientists na makagawa ng mga bagong cancer therapies at drug discoveries. Crespo Gaban, humahataw sa balita ngayon. Nagsimula ng mag-recruit ng daang-daang seasonal workers ang kumpanyang Amazon sa Australia bago ang holiday season. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Inanunsyo ng online retail giant na Amazon na naghahanap ito ng 1,800 seasonal workers sa Australia para sa nalalapit na holiday season. Ang mga papalaring matatanggap sa trabaho ay tutulong sa pagpili, pag-iimpake at pagpapadala ng mga orders sa mga customers sa buong bansa. Available ang mga trabaho sa lahat ng Australian fulfillment centers at logistics sites na may sahod na nagsisimula sa 32.64 Australian dollars bawat oras. Nagdag pa rito ang higher pay rate sa pagtatrabaho sa gabi o sa madaling araw at pagtatrabaho ng Sabado at Linggo. Hindi raw kinakailangan ng previous experience upang makapag-apply rito. Daang-daang posisyon ng bukas na ngayon sa buong bansa. Kabilang na ang 700 roles sa New South Wales, 600 sa Victoria, 300 sa Queensland, 100 sa Western Australia at may ilan din sa South Australia. Inaasahang magiging kaakit-akit ang oportunidad na ito sa maraming Australiano na nagnanais kumita ng dagdag na pera para sa nalalapit na holiday season. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Naghatid ng serbisyo ang mga ahensya ng pamahalaan sa ginanap na 15th Information Caravan at one-stop shop sa lalawigan ng Camarines Norte. Si Lizel Nael humahataw. Nagsanib puwersa ang mga ahensya ng gobyerno sa 15th Information Caravan and One-Stop Shop sa isang mall sa Daet, Camarines Norte kahapon. Ilan sa mga ahensyang dumalo at nakibahagi ay ang Camarines Norte State College, PhilHealth, Department of Labor and Employment, Department of Health, Social Security System, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Identification System, Security and Exchange Commission, Department of Science and Technology, Department of Agriculture at marami pang iba. Layunin ng programa na mas mapalapit ang pamahalaan sa mamamayan sa pamamagitan ng paghahatid ng impormasyon at serbisyo. Inaasahan na ang pagtutulungan ng mga ahensya ay magiging daan upang mas maunawaan ng publiko ang mga proyekto at programa ng gobyerno. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Sa pamamagitan ng isang walkout, ipinanawagan ng mga mag-aaral at kawani ng Universidad ng Pilipinas, Baguio ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Si Grace Doctolero, humahataw. Ano ang gagawin natin? Lalaban tayo! Tama po ba? Tama! Iskolar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Iskolar ng bayan! Marcos Sinilan! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Sinilan! Hindi naging hadlang ang malakas na pag-ulan sa mga estudyante at organisasyon ng University of the Philippines Baguio na lumahok sa kilos protesta laban sa korupsyon at malaking budget cuts na ipinataw sa mga state universities and colleges o SUCs sa bansa. Isang malawakang walkout at protest action ang isinagawa ng komunidad ng UP Baguio nitong Miyerkules, September 17. Nagsimula ang marcha sa College of Social Sciences at nagtapos sa Oblation Grounds kung saan idinaos ang isang maikling programa. Nagpinayaman po at pinatataba ang bulsa ng mga korap na politiko habang binubuhos po ng masang sambayanan ang dugo at pawis nila. Hindi
tayo takot na mabasa. Tama po ba? Rain or shine, ipagpapalawagan po natin, irerehistro po natin ang ating panawagan na may malagot na ibalikan natin sa payang Pilipino at makulong ang dapat na makulong. Pinangunahan ng Alliance of Concerned Students UP Baguio ang protesta kasama ang iba't ibang grupo ng estudyante at buong komunidad ng universidad. Tampok sa sigaw ng mga kabataan ang reklamo laban sa lumalalang korupsyon at pagbawas ng pondo para sa mga pampublikong pamantasan lalo na sa Cordillera Region. Anila, kulang na kulang ang budget na nilaan ng gobyerno para sa sektor ng edukasyon habang patuloy na napupunta sa iilang politiko, kanilang pamilya at kaalyado ang bilyong-bilyong pisong nakukurakot mula sa mga proyekto. Sa naturang pagkilos, hinihikayat din ang kapwa scholar ng bayan sa Baguio at sa buong bansa na makiisa sa UP Baguio Day of Action upang ipanawagan ang pagtatapos ng korupsyon at ang makatarungang paglalaan ng pondo para sa edukasyon. Grace Doctulero, humahataw sa Balita Ngayon. Nakatanggap nga ng 1,500 pesos ang nasa 2,000 senior citizens sa Malolos, Bulacan na hindi kabilang sa social pension ng pamahalaan. Pinilahan ito ng mga matatanda para lang sila makatanggap ng tulong pinansyal. Pero marami sa kanila ang dumaraing kay Pangulong Marcos Jr. na dagdagan ng pensyon na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan. Si Nestor Torres sumahataw. Hindi ako makalakad. May arthritis ako. May arthritis. Tsaka yung mata ko malabo. Hirap na ako lumakad. Nag-maintain ako ng mga gamot. Nagtiis sa mahabang pila ang mga senior citizens sa Malolos upang makatanggap ng 1,500 pesos cash assistance mula sa city government sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development o CSWD. Isa sa mga nagbenepisyo ang 90 anyos na si Lola Soledad Paraiso ng Barangay Canalate. Dati ay hindi siya kasama sa benepisyaryo ng National Social Pension na 1,000 pesos bawat buwan. Kaya nang magkaroon ng sariling social pension ang lungsod para sa mga senior citizens, agad siyang nagpalista sa barangay upang may panggasto sa kanyang mga gamot laban sa rayuma at iba pang karamdaman. May arthritis ako. May arthritis. Tsaka yung mata ko malabo. Hirap na ako lumakad. Nag-maintain ako ng mga gamot. Vitamin. Samantala, ang 83 anyos na si Lola Dayani Clemente ay may suhestyon sa pamahalaan na doble na rin ang kanilang tulong, katulad ng natatanggap ng ibang senior sa national government. Ang panalangin ko lang na madagdagan man lang kahit na yung sinasabing 1,000. Kasi mayroong batas na in-implement ni Marcos na magiging 1,000 na ang mga seniors. Bakit hanggang ngayon hindi pa ma-implement sa amin? Ako 83 na ako. Hindi naman pwede kaming umasa sa mga anak. Kaya ako talaga nag-iingat sa sarili ko. Ayaw ko magpabigat. May panawagan din ang ilang senior sa Malolos na ipantay ang kanilang natatanggap na 6,000 kada taon o 1,500 kada quarter sa National Social Pension na umaabot ng 12,000 taon-taon o 3,000 bawat quarter. 12,000 a year, 3,000 quarterly, di po ba? Katulad ko, marami po akong obligasyon, wala nang asawa. Kailangan ko po. Yun lang po. Sana po maayos naman po yung aming request para po sa mga walang pinagkukunan. Yung kulang pa sa gamot. Yung gamot halos umaabot ng 14,000, gano'n. Sana po madagdagan naman yung mga tatanggap namin na maparehas kami sa iba na tumatanggap ng 3,000 isang quarter. Pangulo, sana po maintindihan niyo po yung ibang mga senior na nangangailangan. Sa kasalukuyan, nasa 1,000 senior na nasa edad 60 hanggang 79 at 1,000 senior na 80 years old pataas ang nakatatanggap ng 6,000 taon-taon mula sa pamahalaang lungsod ng Malolos.
Paliwanag ng CSWD, maganda sanang madagdagan ang pensyon ng mga senior, subalit nakasalali ito sa budget ng lungsod. Pwede pong madagdagan yung bene natin. Yung pong pondo na manggagaling po sa national, kung madadagdagan din po yung bene. Yung pong sa national kasi, talaga pong 1,000 per bene na yon. Kaya lang po, yung tumatanggap po ay 1,200 lang po. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, September 18, 2025. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin dalawang bagyo sa loob nating PAR. Ito po si Mirasol at si Nando mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So unahin po natin itong si Bagyong Mirasol. Ito ay nananatili sa Tropical Depression category at patuloy na palayo na ito ng ating bansa. Ito'y huling namataan sa line 165 kilometers west ng Calayan, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Dulot po netong si Bagyong Mirasol, inaasahan po natin malaking bahagi ng Luzon na makakaranas pa rin po ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Habang papalayo po itong si Mirasol, nababawasan na rin po yung mga pag-ulan na dala nito, pero inaasahan pa rin po tayo may mga pag-ulan po tayo ngayong araw, kaya tutok po tayo sa mga nilalabas na updates po ng ating mga local PRSD regarding sa mga heavy rainfall warning, rainfall advisory, or kaya mga thunderstorm advisory. Samantala, ito pong si Nando na nasa labas ay pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi ng 8 p.m. ay patuloy po natin babantayan po ito. Mamaya po natin sasabihin yung update po natin hinggil po dito. Samantala, meron pa rin naman tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa may southern Luzon, pati na rin sa western section ng Visayas. Dulot nitong southwest monsoon, asahan po natin magiging makulimlim ang panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Maropa at western Visayas. Kung makikita naman natin sa nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao, wala masyado tayong kaulapan na nakikita. Inaasahan po natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman po sa track netong si Mirasol na patuloy pong palabas po ng ating PAR, kung makikita natin mag-i-intensify pa rin naman po ito ng tropical storm category habang palabas po ng PAR po natin. At inaasahan po natin, lalabas po siya ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga or mamayang hapon. Pero dahil po dito kay Mirasol, meron pa rin naman tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa may Batanes, Babuyan Islands, western portion ng mainland Cagayan, Apayao, northern portion ng Abra, Ilocos Norte, pati na rin sa northern portion ng Ilocos Sur. So, punta na po tayo dito sa pangalawa po natin bagyo na si Nando. Nananatili naman po ang kanyang tropical depression category at ito po ay huling namataan sa line 1,225 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa layo po neto sa ating bansa, wala pa naman po itong direktang epekto sa anumang parte po ng ating bansa, pero inaasahan natin sa mga susunod na araw, paglapit po neto ay magkakaroon na rin po ito ng epekto at ng enhancement na rin po ng ating southwest monsoon. Para po sa magiging track po neto ni Nando, kung makikita natin meron po tayong gray area po dito. Ito po ay yung cone of probability. Hindi po ito yung lawak po ng bagyo. Ito pong cone of probability, ito po yung lugar kung saan posibleng dumaan po yung ating bagyo. So sa nakikita po natin, ito pong si Nando ay posible mag-intensify into a tropical storm category ngayong araw. Naasahan din natin yung kanya pagiging isang typhoon category, pero hindi rin
natin inaalis yung posibilidad na ito'y mag-intensify into a super typhoon. Samantala, inaasahan natin ang pinakamaaga po nating pagtaas ng tropical cyclone wind signal dahil kay Nando ay pagdating po ng ating Sabado. Pero yun po, pag meron po tayong super typhoon category, ang pinakamataas po nating tinataas ay signal number 5. So yun po, hindi po natin inaalis ang posibilidad na pagtataas ng tropical cyclone wind signal number 5. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan para dito po sa susunod na bagyong si Nando. At isa pa po, dahil po ito pong bagyong si Nando ay nandito sa eastern section ng ating bansa, meaning po magkakaroon tayo ng enhancement ng southwest monsoon, kaya naasahan natin malaking bahagi po ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat starting this weekend hanggang sa susunod na linggo. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dulot po netong habagat po natin. At yan po muna ang latest na update po natin dito sa bagyong si Mirasol at Nando. Next update po natin na press briefing ay mamayang 11 a.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, magandang umaga at maraming salamat. Tandaan po sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Magsisimula na sa darating na linggo, September 21, ang semi-finals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Maghaharap ang mga kupunan ng undefeated na AFP Cavaliers, Judiciary Magis, Ombudsman Graftbusters at ang rookie team na BJMP Greyhounds. Si JP Nunez sumahataw. Nagtapos na nitong Miyerkules ang huling playdate sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, tila nagsilbing tune-up game ng Judiciary Magis ang kanilang laban kontra sa eliminated team na GSIS Furies. Kahit no-bearing game na para sa parehong kupunan, hindi pinagbigyan ng Judiciary Magis ang GSIS Furies. Nagtapos ang laro sa score na 72-59 in favor of Judiciary Magis. Best player of the game si Justice Maidas Marquez na nag-ambag ng 11 puntos. We're very happy na nakapasok kami sa semifinals. But syempre, katulad ng lahat ng teams na pumapasok ng semifinals, ang bigger goal is to get into the finals and ultimately yung championship. So talagang pinaghahandaan namin yon. And I'm sure the other three teams pinaghahandaan din lahat yan. Dagdag pa ni Justice Marquez, may nakikita siyang advantage sa kanilang koponan laban sa mas mabibilis na mga team na kanilang kakaharapin sa semifinals. Kahit younger sila, mas magaling kami doon. So anyway, yung team namin, matatagal na kami magkakasama, mga judges and justices. So alam naman namin yung mga laro na rin nila. So I think laban na lang tayo ngayon sa preparations. Mula 2018, ngayon pa lamang muling makakabalik sa semifinals ng Executive Face-Off ang Judiciary Magis. Samantala sa ikalawang laro, nagwagi via forfeiture ang AFP Cavaliers kontra sa eliminated team na PNP Responders. Matapos ang matitinding mga bakbakan sa hardcourt sa quarterfinals, nananatiling walang talo ang win-loss record ng AFP Cavaliers na nakakuha ng 10 panalo. Kasunod ang Judiciary Magis na may 8-2 at parehong 7-3 naman ang Ombudsman Graftbusters at rookie team na BJMP Greyhounds. Pare-parehong may 5-5 win-loss record ang eliminated teams na GSIS Furies, PNP Responders at DOJ Beacons, habang ang Executive Branch Commanders na nasa huling posisyon ay may 4-6 win-loss record. Sa
sa pagsisimula ng semifinals sa Nova Desi Convention Center sa darating na linggo, September 21, unang magtutuos ang Ombudsman Graft Busters at Judiciary Magis, habang sa second game ay maghaharap ang BJMP Greyhounds at AFP Cavaliers. Back to zero ang standing ng apat na natitirang koponan sa semifinals. 3 playdates ang kanilang pagdadaanan at single round robin ang magiging sistema kung saan makakaharap ng bawat isang team ang lahat ng koponan na pasok sa semifinals. Ang 2 koponan na mangunguna sa team standings ang aabante sa finals na inaasahang magsisimula sa October 1. Mapapanood ang live stream ng mga susunod na laban sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in Sports, Win for Charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 4, Talatang 14. Huwag kang pumasok sa landas ng masama, at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Yan po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-18 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Magandang umaga sa lahat ng bumubuo ng Home for Elderly and Persons with Disability. Magandang umaga po sa inyo and dito sa Santa Maria, Laguna at kay Ma'am Nenita Samson Dadobo and Nutra. Sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad 1350, wala nang bati, sabi ni Adet dahil late na. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Retoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.